hypertension, no? Ito po yung sa ngayon sila yung number 2 na rason kung bakit po nasisira ang bato. So hindi mo siya makikita kagad. Mm-mm. It will take years to develop. Kaya importante po talaga ang pagpapatingin sa mga espesyalista, no, para po ito ay maiwasan. So, regular check-up, Doc, once na humantong ka sa anong edad para masabi natin na dapat binabantayan na yung ating bato or yung ating kidney, ano? Alam mo sa panahon ngayon, hindi na masyadong significant yung edad, no? Kasi Mm-mm. makikita mo na ang pagkasira ng bato kahit sa mga 20 anyos, Oh. 10 taon, no? So, ang pinaka-guide mo dito is pag nagsisimula ka ng tumataas yung sugar mo, Mm-mm. tumataas na yung nagkakaroon ka na ng alta presyon, no? Ito na yung simula na dapat nagpapatingin na tayo sa ating doktor at wag nang iinom basta-basta ng gamot para bumaba ang sugar or para mabigyan ng pansamantalang solusyon yung pagbaba ng presyon, no? Kasi Mm-mm. ito nga yung mga dahilan kung bakit minsan hindi nakaka-accommodate na yung bato, unti-unti Yes. siyang nasisira. Sa pagpapacheck up pa lang, ano, dapat na isinasa buhay na natin, ano, Doc. Parang kumbaga kailangan maging proactive na tayo when it comes to our health, ano. So eto ba, Doc, na pagkakaroon ng sakit sa bato or sa kidney ay nasa lahi rin ba? Meron siyang nakukuha na lahi, no? Mhm. Meron tayong hereditary, meron din familial, ibig sabihin talagang may generation na nagkakaroon. Pero mas mataas ang bilang ngayon ng sakit sa bato ay nakukuha talaga sa diabetes at hypertension. Kaya mas preventable ito eh. Kaya ito yung mas gusto nating ipaalam sa tao, Mm-mm. no? Na pwede naman talagang ma-prevent na ikaw ay magkaroon ng sakit sa bato. Basta ma-prevent mo rin yung main reason kung bakit ka nagkakaroon. At kung yung statistics ng sinasabi natin familial versus itong acquired, no, Mm-mm. na cause ng CKD, mas mataas po yung acquired. Kaya doon tayo talaga, we're gearing towards sa prevention, no? Isa yan sa mga programa sa National Kidney and Transplant Institute in collaboration with our public health unit, no? Yan yung gusto natin ngayon na bigyan ng pansin din na ma-prevent, no, through education and awareness. Yes. Ngayon nga po, alam na natin, Doc, no, na hindi lang po pala ang pagtaas ng ating blood sugar level ay maaaring humantong sa diabetes at yung pagtaas ng ating blood pressure ay mauwi sa hypertension, kundi maaari ring maapektuhan rin, ano, yung ating kidney or yung ating bato. Kaya kailangan talaga maging maingat tayo, no, Doc. Hindi lang yung magko-concentrate lang tayo sa pangangalaga sa isa nating organ dahil connect-connect talaga Yes. siya. Oo, totoo po yan. Minsan nga sa bata, no, pag nakikita mo na siyang obese, Mhm. no, yung medyo lumalaki ng Yes. husto. So, kahit hindi pa siya nagkakaroon ng hypertension, diabetes, Mm-mm. ito yung pinapatignan mo na rin sa mga pediatrician niya, no, na kung paano maiiwasan yung paglaki ng bata. Sapagkat alam naman natin na ang pagiging malaki ay meron din kaakibat syempre na comorbidities, no, development ng mga comorbidities. Katulad nga ito, yung hypertension at saka Oo. diabetes. No, yun. Yes. So kahit wala pa sila, pero kung makita mo na medyo sobra na yung laki sa Mm-mm. bata, no, kailangan ito yung start din naman, isa sa mga preventive measures, no, para sa Yes. mga magulang. Opo. Pero Doc, when it comes to gender naman, sino ba yung mas lamang or sabihin nating mas prone sa pagkakaroon ng problema sa kidney, ano? Babae ba Wala yan rin. or lalaki? Wala rin siyang pinipili, wala siyang pinipilit kung lalaki, babae, no. Mm-mm. Ang talagang etong sakit sa bato, hindi na siya namimili ng edad, hindi na siya namimili ng gender, hindi na siya namimili ng status mo, no. Oo. Mayaman So, ka man o mahirap, wala nang ikaw talaga oo. ay pwedeng tablan, magkaroon, no, depende po talaga sa ating lifestyle. Mm-mm. Ano-ano nga ba, Doc, yung maaaring maging contributing factor, ano, aside nga po sa obesity, yung sa mga kinakain natin, ano yung pinaka maaaring makapag-trigger pa dito, ano?
syempre mahirap iwasan kumain ng mga hindi matataba, di ba? Guilty din ako dyan. May sa Yes. chicharon, mga ganyan. So, Oo. syempre, ito, dahil magko-contribute ito sa pagkapal ng iyong ugat, so maaari magkaroon ka ng hypertension din dito, maaari ka rin magka-diabetes sa pagkain mo ng mga matataas sa asukal, carbohydrates natin, di ba? So, talagang kailangan maganda din ang iyong exercise. So, dapat meron ka rin. Of course, no? Yung mga ayaw uminom ng tubig. Napaka-importante Oo. po ang fluid intake. Pero tubig, no? Hindi po yung mga Hindi alcohol, mga hindi drinks, no? juice. Mga carbonated drinks natin, mga alcohol. Hindi po yan yung mga ina-advise natin pag sinabi natin increase fluid intake. Tubig po ito, ano? Oo. Gaano naman karami po, Dok, na tubig yung dapat nating inumin kung normal pa po yung function ng ating kidney, 'di ba? Kasi kapag may problema na, nalilimitahan na yan eh. Yes, 8 glasses of water naman lagi natin sinasabi, di ba? Pero maganda kung 1 to 2 liters, lalo na depende sa activity mo. Kung ikaw ba ay very athletic, of course, you need more water, di ba? So, but at least 8 glasses of water, no? Yes. Depende sa glass, baka naman yung glass gano'n. Shot glass naman pala, Dok. I mean the normal glass. Yes. Ayan. So, sa pagkakaroon naman po ng frequent urinary tract infection, Doc, may factor ba yan para magkaroon ng problema sa kidney? Isa pa yan, no? Yung pagkakaroon ng UTI. Kasi pwede kasing nagre-reflux yung ihi natin. So, bumabalik din yung infection sa kidney na naaapektuhan siya, no, sa madaling salita. No? So, kung lagi ka nagkakaroon ng ganon, maaaring lagi rin nagkakaroon ng infection ng iyong bato. Or yung mga may kidney stones, di ba? Pwede rin yan pagsimulan ng urinary tract infection. So, paano din ba nade-develop yung stones, no? Yung iba din, meron naman talagang iba, stone former, meron din yung iba sa mga diet, no? Oo. Sa diet na mention niyo, Doc, na kapag daw madalas na uminom ng milk or sabihin natin mga calcium supplement, maaari makapag-form ng stone or bato, Doc? Yes, stones. Yan. Kaya importante na kung yung mga requirements ninyo, no, sa katawan, like yung mga minerals na ganyan or mga protein, yung mga iba, yung mga nagda-diet, yung mga nagpapalaki ng katawan. So, bago nyo dagdagan, sobrahan yung intake ng protina, intake ng calcium, mas maganda o maigi na talagang ikonsulta ninyo ito sa mga tamang doktora, no, na magpapayo po sa inyo kung ilan lang, kasi hindi naman po marami yung kailangan mo, may certain amount. Minsan nga i-advise ka na maaari mo naman makuha ang mga minerals na yan sa mga pagkain sa tamang pagkain, no. Minsan hindi naman kailangan talaga na ikaw ay iinom pa ng marami. Yes. Para i-supplement yung pangangailangan ng katawan. Alright. Pag-usapan natin, Doc, mga signs and symptoms ng sakit sa bato or bakit nga po ba mauuwi sa kidney transplant at bakit nga rin po ba mangangailangan tayo ng organ donation sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Ang oras